Hindi ko alam, Yuki Brook. Pero para siyang spokesperson. Para siyang spokesperson ng mga Duterte. Hindi ko po alam. Ha? Sabi niya kasi ano siya political strategies. Iyakan sa April 8, mga fake news peddlers ha, family. Panoorin natin daw mga kaklira. Panoorin natin to. Dito tayo. Okay. Ito siya. Yan, maipit tayo. But at the end, anong sinabi ni President Duterte? Pilipino yan, pabayaan yung mga pasok sa kanilang bansa. Itong si Undersecretary Castro, para mo sabihin na wala na kaming pakailam sa ICC, para namang sinabi mo na hindi Pilipino si Duterte. Fake news! May sinabi ba kung wala tayong pakialam sa ICC? Hindi yung word na ginamit ko, mga clear. Sinabi ko, diba, wala na tayong hand. Hindi na natin responsibilidad yung kaso sa ICC. Bakit? Walang jurisdiction. Bakit walang jurisdiction ng ICC ngayon? Kasi bumitaw si dating Pangulong Duterte. Siya may gusto nun. Tapos ipapahid sa akin ngayon? Kasalanan ko, mga kaklear? Kasalanan ko? Na wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Sino ba ang may kagustuhan nito? Hindi ba si dating Pangulong Duterte? Hindi naman ako. Bakit sa akin ngayon sinisisi ito? Diba? Okay, sige, isipin lang natin kung tama ito sinasabi ni Malutikia. Wala tayong pakialam sa ICC. Dapat ba meron? Ha? Dapat ba natin pakialaman yung ICC? May jurisdiction ba tayo sa ICC o ang ICC may jurisdiction sa atin? Pagbalik natin. Hawak ba natin kung anong gagawin sa ICC? Wala, di ba? Ayan, pang 151 daw si Master Pogi. Thank you naman, Master Pogi and Vencir. Ha? Nabati ko ba si Addictus Rex? Parang lagi ko nakakalimutan si Addictus Rex. Saka si Lord, si Lord Glenn, lagi ko nababati yan. Si Takumi din. Okay? Parang namimiss ko si Angela Gonzaga. Ay, Menchu Yamamoto, hello po. Miss Blue Mishi Cruz, okay. Let Reyes. Diba? Ako ba may kasalanan kung hindi na natin kayang makialam sa ICC, sa kaso sa ICC? Okay? Fake news to At ang mahigit doon, naglingkod yan sa bayan. Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretary ito na pero mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is anong pambabastos ko? Alam mo ba kung ano sinabi ko dito? Malutikia? Nadinig mo ba kung paano kong sinagot ang patungkol dito sa interim release na ito? Nakasagap ka lang yata ng chismis, tapos babanat ka na dyan. Ayan ginamit ko yung banat kasi nakatikim na maanghang na banat ang title. Hindi ko word dito. Babanat ka dyan, hindi mo iniintindi yung sinabi ko. Isip. You need this. Diba? Anong pambabastos ang sinabi ko? Not even allowed by the Presidential Communication Office. Ano bang sinabi ko nakakabastos? Tell me. Ano dun? Nasasaktan ka lang kasi hindi pumapabor yung sagot ko para sa inyo at sa idolo mo? O sa hinahawakan mo mga politiko? Ganun ba yun? Kaya masakit? To be saying those things? Ano nga sinabi ko? Anong sinabi ko? Na sinabi mo nakakabastos? Parang hindi ito tinuruan ng communication. O, di ba? Anong gawa nito? Ad hominem to para masira ang credibility ko. Di ba? Ako, okay lang ako na ipaglaban ko ang administrasyon. Dahil doon ako nagtatrabaho.
At ang sinasabi natin dito ay naaayon sa batas. Ikaw, anong meron ka sa Duterte? Tapos sasabihin mo hindi ka pro Duterte, pro country ka? Pro country? Anong country? Diba? Anong country? Tapos sabihin mo hindi ka pro Duterte, mamaya pakikita natin talaga to kung hindi talaga to pro Duterte. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. Hindi tinuruan respeto. We're talking about respect, mga kaklira. Sige, let's see. Sige. Ako pa ngayon, ang sasabihin na bastos at walang respeto. Sige, let's see. Diba? Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Hawak mo taong bayan? Eh, ang balita ko, gusto ko ng taong bayan eh. Yung DDS lang naman ang ayaw sa mga sinasabi ko. Diba? Sige, pakita mo sa akin yung taong bayan mo. Eh, wag mong gamitin yung ano mo opisina mong survey dyan. Meron kang sariling respondents dyan. May sarili kang respondents dyan na hindi papabor sa administrasyon. Hawak mo yun eh. Diba? Kasi yung paglalagay sa kanya dyan, at lahat ng sinasabi niya since day one, hindi nga part ng news arc eh. Sinisingit niya ang linyang Duterte. Bakit, Ms. Tiki? Nakapakinig ka ba ng Nakapakinig ka ba ng press briefing? Diba? Yung tanong dyan, lagi may Duterte. Sinasagot lang. At kung nadadamay ang mga Duterte, wala na ako magagawa dun. Diba? Kasi sometimes you have to compare kung ano ginagawa ng kasalukuyang administrasyon at kung ano nangyari sa dating administrasyon. Diba? Okay. So, masyado niyong binababa ang category at ang quality ng presidential communication. Nakakalungkot dahil para sa isang taong naglingkod sa bayan mo ng 6 years, dapat kahit na anong problema natin sa ating naging Pangulo, lagyan niya naman natin ng respeto. Wow! Paano naman si dating Pangulong Duterte? Mga ka-clear. Paano to si dating Pangulong Duterte? Kahit si VP Sara. Nirespeto ba nila ang kasalukuyang Pangulo? Kasalukuyan pa yun. Tinuruan mo ba sila na gumalang din? Malutikiya sa Pangulo? Nung nagsasalita ito si dating Pangulo Duterte ng ngagba-ngagba, tinutulan mo ba? Tinutulan mo? Ako ba sinabi kong ngagba sila? Never. Diba? Makasalita lang to si Malutikiya, hindi niya alam kung ano sinabi ko yun sa press briefing. Makapanira lang, para siguro gusto kong tanggalin para hindi na makapagdepensa sa ginagawa ng administrasyon. Maling-mali yung sabihin niya na hindi na namin pakialam yan, nasa ICC na, hindi namin siya tatanggapin. May sinabi ba akong gano'n na hindi ko tatanggapin? Fake news ka talaga, Malutikiya. That's the problem with you. Sarado eh. Isa lang pinakikinggan mo. Never. Kung sinabing hindi tatanggapin. Sige nga, pakinggan nga natin mga ka-clear. Fake news to eh. Okay Ito. Sige, tingnan natin.